Hello mga sangkay, mga kalingap. Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, pag-usapan natin muli itong kapitanang mahilig sa tanod. Grabe na yung kanyang paninira dito sa loob ng Kalingap. Grabe yung kanyang pagbatikos dito kay Kuya Val, kay Kalingap Rab at paninira sa mag-ama. No? Hindi ito natin napansin, no? Nung mga nakaraan dahil grabe yung kanyang batikos dito. Ngayon na napapansin siya, nating mga reactors, wag natin tantanan, no? Makikita na niya, dito niya masusubukan, dito niya mapapatunayan ang kanyang galing, ang kanyang tapang sa pakikipag-rebuttal sa ating mga reactors. Pero bago ang lahat ng shoutout muna kay Kuya Val, kay Atid na, kay Kalinga Prab, kay Tita Mina Jaramillo, ang tita kong Vayots, kay Manetere ng San Diego, California, kay Tita Sal ng Illinois, kay Tita Pia Payne ng Australia, at sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. So, gawa natin ng reaction. Itong isa sa kanyang live, meron tayong video clips or audio clips. Nakita natin ito dito sa post ni Kuya Val sa kanyang FB page, no? Sagutin natin itong mga sinasabi dito ni Kapitanang mahilig sa tanod. Pakinggan natin mga sangkay, mga kalingap, itong audio clips. Then after natin na mapakinggan, magbibigay tayo ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara, mga sangkay, mga kalingap, pakinggan natin. Matanong ko lang yan sa Kalingap, kay Kuya Bal at kay Kalingap Rab, saan ba gumanda ang buhay niyo? Dito pa lang, tinatanong niya si Kuya Val at saka si Kalingap Rab. Saan daw ba gumanda ang buhay ni na Kuya Val at saka ni Kalingap Rab? Bakit niya kaya natanong ito? Kilala niya ba si Kuya Val? Kilala niya ba si Kalingap Rab? Kilala niya ba ang buong family ng Matubang family? Kung anong meron klaseng buhay sina Kuya Val noon? Para tanungin niya kung saan gumanda ang buhay ni na Kuya Val at saka ni Kalingap Rab. Tanong ko rin sa iyo, Kapitanang mahilig sa tanod, alam mo ba yung laman ng bank account ni na Kuya Val noon na para questionin mo kung saan gumanda ang buhay ni na Kuya Val? Gaano mo sila kakilala? Gaano mo kakilala ang Matubang family na para mag-question ka kung saan gumanda ang buhay ni na Kuya Val? Di ba dahil yan sa mga beneficiary ninyo? Di ba dahil daw sa mga beneficiaries ninyo? Ito yung tinatanong ko. Paano mo nalaman na dahil sa mga beneficiaries ng Kalingap, doon gumanda ang buhay ni na Kuya Val? Okay. Alam natin, no, na sina Kuya Val at saka sina Kalingap Rab, medyo umangat ang buhay, no, nung sila ay naging vlogger. Hindi biro kasi, no, yung channel ni na Kuya Val, alam natin na million followers meron sila. Million views meron sila. Lalong-lalo na nung time ni Lola Damiana. Doon lalong sumikat si Kuya Val, no. Alam natin, no, na umangat kahit papaano yung buhay ni na Kuya Val. Pero kasalanan ba nila yon? Kasalanan ba ni na Kuya Val na nagkaroon sila ng revenue dito sa loob ng YouTube? Kasalanan ba nila yon na para questionin mo? Ikaw, questionin natin ito si Kapitanang mahilig sa tanod. Di ba umangat din ang buhay mo? Umangat din ang channel mo? Kaya ka nag-YouTube, no? Kaya ka merong YouTube channel para pandagdag sa income mo, sa pagiging OFW mo. Di ba umangat din ang channel mo? Nagkaroon ka rin ng revenue dahil sa pambabastos at pambabalahura dito sa loob ng Kalingap. Di ba? Aminin mo hindi. Dahil sa Kalingap, nagkakaroon ka ng content at nagkakaroon ka ng revenue. Ganon din si na Kuya Val. No? Ang pagkakaiba lang ni na Kuya Val at sa iyo, sina Kuya Val, ang channel nila umangat dahil sa kanilang pagtulong. Ikaw,
Dahil ba sa pagtulong ang channel mo kaya umangat? Hindi. Dahil sa pambabastos at pambabalahura, lalong-lalo na sa kalingap. Di ba sino ang mas nakakahiya dito? Sina Kuya Val o ikaw? Alin ba ang karapat dapat ay pangalandakan dito na umangat ang buhay ng isang tao dahil sa kanilang mga tinulungan? Dahil maraming mga viewers ang nanood sa kanila? Dahil nakaka-inspired sila sa mga taong mahihirap? Nakakatulong sila sa mga taong mahihirap? Ikaw, nakatulong ka ba sa mga taong mahihirap? Kaya umangat ang channel mo? Di ba hindi? Umangat ang channel mo, nagka-revenue ka dahil sa pambabastos at pambabalahura mo dito sa Kalingap? Saan ba gumanda ang buhay nyo? Di ba dyan? Dyan sa mga ginagamit ninyong naging beneficiary nyo. Dahil sa mga ginagamit ng mga beneficiaries. Alam natin na sina Kuya Val ay tumutulong. Kaya sina Kuya Val nagkaroon ng revenue dahil nakita ng mga viewers, sinuportahan sila. Pinanood ang kanilang mga views dahil sa mga beneficiaries na kanilang tinutulungan. Ganun din ang mga beneficiaries nila, nabigyan din ng magandang buhay ng Kalingap, magandang bahay, umangat ang buhay. Alam natin, marami diyan, maraming mga natulungan, hindi man 100% na galing sa bulsa ni na Kuya Val, galing sa mga sponsors ang mga naitutulong, pero ganun pa rin ang computation doon. Galing, kung hindi dahil kina Kuya Val, hindi dahil kina Kalinga Prab, hindi matutulungan, hindi magiging maayos ang buhay ng mga beneficiaries. Bakit? Mayaman ba kayo dati? Di ba? Hindi rin. Di ba? Kino-question niya, bakit mayaman daw ba kayo dati? Di ba hindi rin? Ito yung tanong ko sa iyo kanina. Paano mo nasabi na sina Kuya Val ay hindi mayaman dati? Alam mo ba yung laman ng bank account ni na Kuya Val? Kilalang kilala mo ba sina Kuya Val? Hindi mo pa nga sila nakita eh. In person? Nakita mo na ba sila? Na para husgahan mo yung tao? Alam natin na si Ate Edna ay isang principal. Nung time na yon. Alam natin ang sweldo ng isang principal. Alam natin ang kita ng isang nasa government. Alam natin na si Kuya Val ay hindi tambay. Sabi nga ni Kuya Val, operator siya ng 4 na tricycle. Imagine, 4 na tricycle. Hindi tamad si Kuya Val. Para questionin mo, kung mayaman na ba si na Kuya Val noon. Kung saan umangat ang buhay ni na Kuya Val. Hindi biro ang saan ba nag-aral si Kalinga Prab? Ateneo ba? Ateneo di Naga? Tama ba? Hindi biro magpaaral doon. Ha? Ganun mo questionin, ganun mo i-underestimate yung tao na para questionin mo, na para bagang alam na alam mo, kilalang kilala mo ang buhay nila. Namamalimos ba si na Kuya Val nung mga panahon na yon? Nung hindi pa vlogger si Kuya Val? Di ba? Diyan din kayo yumaman at diyan din gumanda ang buhay nyo dahil sa mga beneficiary ninyo. Meaning to say, meron din kayong utang na loob sa mga naging beneficiary ninyo. Kasi kung mas malaki ang benepisyo ninyo compare sa kanila. Narinig natin? Dahil daw sa mga beneficiaries ng Kalingap, doon umangat ang buhay ni na Kuya Val. Meaning to say, may utang na loob si na Kuya Val sa mga beneficiaries. So meaning to say din, may utang na loob ka rin sa Kalingap. Dahil kino-content mo ang Kalingap. Dahil isang kritiko ka ng Kalingap, pinagkakakitaan mo ang Kalingap. So same din lang, 'di ba? Kung sina Kuya Val kumikita dahil sa mga beneficiaries, kung ikaw din, ganun ka rin. Kumikita ka rin dahil sa Kalingap. Para ano? Para questionin mo? Di ba nakakahiya sa sarili mo? Kino-question mo sina Kuya Val, na dahil sa mga beneficiaries, doon umangat ang buhay ni na Kuya Val. Ganun din ikaw. Di ba mas nakakahiya yung ginagawa mo?
Dahil din sa kalingap, kaya ka nagkakaroon ng revenue. Kita natin ang ano mo ang views mo. Pagkakalingap ang content mo, pagka sinisiraan mo, pagka binabalahura mo sina Kuya Val at Kalingap Rab. Ganun, hindi natin masisisi kung sina Kuya Val ay umangat ang buhay. Hindi natin masisisi sina Kalingap Rab kung sila ay umangat ang buhay nila nung sila ay naging vlogger. Kasi, tinangkilik sila ng mga tao, ng mga viewers. Isisihin mo yung mga viewers kung bakit tinangkilik, kung bakit umangat ang buhay ni na Kuya Val. Sisihin mo si YouTube kung bakit nabigyan ng revenue si na Kuya Val ng ganun. Kailangan bang questionin yan? Ha? Kailangan bang questionin yung buhay ni na Kuya Val? Nang dahil sa pagiging vlogger ni na Kuya Val, umangat ang buhay? Marami dyan na mga vloggers, hindi lang si na Kuya Val ang umangat ang buhay. Mas lalong umangat ang buhay. Andyan si Ivana Ilawi, bakit hindi mo questionin? Andyan si Napugong Biyahero, andyan si Tekram, ang daming mga vloggers dyan. Nang dahil sa pagiging vlogger, umangat ang buhay. Aminin natin o hindi. Lahat ng mga vloggers na sikat, naging kilala, umangat ang buhay nila dahil sa pagiging vloggers, dahil sa panunood sa kanila ng mga viewers, dahil nagugustuhan sila ng mga viewers. Hindi yung kasalanan ni na Kuya Val kung bakit sila nagkaroon ng revenue na ganon. Di ba? Hindi ko alam, hindi ko maisip kung saan nanggagaling ang utak nitong kapitanang mahilig sa tanod na ito. Para lang makapagkuda, para lang makapanira sa kapwa niya, para makapanira sa kalingap. Hindi niya iniisip ang sarili niya na kaya din siya nagkakaroon ng revenue dahil sa kalingap. Diba? Sino ang mas kahiyahiya? Yung mga tao na tumutulong sa kapwa o yung isang tao na naninira sa kapwa? Nagkaka-revenue dahil sa paninira sa kapwa. Diba mas nakakahiya yun? Diba? Sa totoo lang, ayaw kayo manumbat, no? Huwag na ipagalandakan na pinaganda ninyo yung buhay ng beneficiary ninyo. Kasi kayo gumanda din ang buhay ninyo dahil sa mga naging beneficiary ninyo. Narinig ba natin na nanumbat sina Kuya Val sa mga beneficiaries nila? Meron ba tayong narinig? Kung meron man kayong narinig na nanumbat sina Kuya Val, yun ay dahil sa mga beneficiaries na nawakwak. So anong gagawin na Kuya Val? Mananahimik na lang. Kahit sila'y binabanatan. Kahit alam ni na Kuya Val na sila'y nakatulong doon sa mga tao na yun, sa mga beneficiaries na yun na tinulungan nila na nawakwak, mananahimik na lang ba si na Kuya Val? Di ba hindi? Kung sa'yo nangyari yung ganun, kung ikaw ang lumagay sa sitwasyon ni na Kuya Val at sa kanina Kalingap Rab na ang beneficiaries nila ay nawakwak at sila'y binabanatan, hindi mo rin ba gagawin yung ganon? Ibalik ko lang sa'yo yung tanong na yan. Kapitanang mahilig sa tanod. Saan ka nakakita ng charity vlogger na galing sa walang-wala, no, nag-charity vlogger, naging milyonaryo? So dyan pa lang makikita na natulungan din kayo na naging beneficiary. Saan daw kayo nakakita ng isang charity vlogger na naging milyonaryo? Ulitin ko, hindi kasalanan ni na Kuya Val kung sila ay nagkaroon ng revenue. Hindi si na Kuya Val, nung sila, alam ko nakikita ko si na Kuya Val, no, na lalong-lalo na si Kalingap Rab, na nung sila ay kumita sa kanilang pagva-vlog, hindi lamang nila itinago yung kanilang kinikita, kundi inilagay nila sa negosyo. Ibig sabihin, wise ang pag-iisip nila. Dahil alam natin na hindi habang buhay meron tayong views. Hindi habang buhay tayo'y sikat, no? Ganun ang ginawa ni na Kuya Val at na Kalingap Rab. Naging matalino lamang sila kaya sila naging milyonaryo. Dahil yung kinikita nila sa YouTube, hindi lahat ipinangtutulong, kundi ipinang-i-invest nila. No? Yun ang dapat gawin. Hindi kasalanan nila kung ang kanilang mga investment ay kumikita at nakakadagdag sa kanila. Ibig sabihin, yung itong klaseng tao, no, meron lang kasi inggit sa sarili.
no? Inggit sa kanyang pangangatawan na hindi niya kayang abutin yung ginagawa ng isang tao. Ito yung sinasabing crab mentality. Merong isang crab mentality ang pag-iisip nitong taong ito, nitong kapitanang mahilig sa tanod na ito. Makabanat lang, no, hindi pag-iisipang mabuti ang kanyang mga sinasabi. Makabanat lamang dahil alam niya pagka bumabanat siya, meron siyang views. Pagka binabanatan niya ang kalingap. Ito yung dapat hindi pinapanood, no? Yung ganitong klaseng tao. Yung mga tao na nakakatulong sa kapwa, babanatan, gagawan ng kwento. Di ba? Tama ba yung ganyang pag-isip? Pag-isipan mo, kapitanang mahilig sa tanod, lahat ng mga pinagsasabi ko dito para ibinabalik ko sa iyo. Yung mga sinasabi mo, ha? Dapat ba sabihin yan ng isang taong matino ang pag-iisip? So muli maraming salamat mga sangkay sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lone, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kinaroroon. Paalam na mga sangkay mga kalinga, paalam.